Okay, alam niyo po ba ngayong araw na to, tayo po ay magsisimula sa ating pong bagong series. At itong series na ito ay nahati po sa iba't ibang season. No? Ito yung ating season 1. Ano po ba talaga ang problema? Yan. Sa daigdig natin, ano ba talaga ang problema? Hindi naman din kaila sa inyo na ang laki ng hinaharap nating mga problema sa mga dating na araw. Isipin lang po ninyo, may digmaan, mayroong problema sa pagkain, may problema sa mga presyo ng bilihin, dahil nga yung gasolina lalamay, pataas ng pataas. Parang ano ba talaga, bakit tayo umaabot sa ganitong sitwasyon? Kaya nga po, kailangan din nating ipanalangin ang ating bagong Pangulo dahil napakabigat din ng kanyang hamong hinaharap. Sabi nga ho, ayon sa pag-aaral, isa sa magiging problema sa Pilipinas ay patungkol sa pagkain. And hindi ho madaling ayusin ho yun sa lakas nating kumain. Hindi sa totoo lang, hindi ho biro yun. Kaya dito nakakapagtaka, pag kayo po ay tumingin sa internet, makikita ho ninyo ano ba mga matitinding problema sa mundo. May digmaan. Nagulat ako, mayroong problema sa pagkain. Mayroong mga tao po na talagang sobrang payat na nagkakandamatay sila sa gutom. Pasalamat tayo sa Panginoon Diyos na hindi pa tayo umaabot sa ganun. Ito, namamatay na talaga sa gutom. Pero sa kabilang bahagi, ang pinoproblema naman nila, katabaan. Sobrang extreme. Yung isa walang makain, ito naman sobrang kinakain. Parang ano nangyayari sa mundo natin na ito? Ano ba talaga problema? So lahat nagsisisihan na. Kasi yung mga leader, kasi ito, kasi yan. Lahat nagsisisihan. Pero alam po ninyo, itong maganda. Meron pong sa Biblia na lang, ito napaka-importante, nagbigay ho ng aklat o liham na sumasagot po sa ganitong mga suliranin. Pinapaliwanag kung ano problema natin, anong solusyon sa problema natin, at gayon din, ano ang dapat nating gawin. Napakagandang paalala, kaya ho, yan ang ating pag-aaralan ngayon. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol po sa aklat na siyang nagbago ng maraming buhay. No? Para maintindihan ho natin, halimbawa lamang po, itong aklat na ating pag-aaralan, sa mga susunod na mga linggo, ito po ay natagpuan ng isang lalaki na talaga itong lalaki na to, pati yung nanay niya na si Monica, iyak ng iyak, palagi na lang umiiyak. Bakit umiiyak? Sobrang sukdulan ng sama ng taong ito. Babaero, hindi lang, talagang very promiscuous, talagang sobrang ano po siya, talagang immoral ang kanyang pamumuhay. Surprisingly, noong mga 326 AD, kung di ako nagkakamali, 386 AD, siya po ay nakaupo sa isang hardin ng kanyang kaibigan, bigla na lang nag-uumiyak. Ba't siya nag-uumiyak? Kasi habang nakaupo siya doon, may mga batang nagkakantahan, kunin mo at basahin, kunin mo at basahin. Siguro kung hindi ko alam ang totoong kanta noon, siguro parang rap yan, kunin mo at basahin, kunin mo at basahin, kunin. Parang, ano siya, mayroon pong gumugulong na parang scroll, na piraso lang naman. At pagbasa niya, sabing ganoon, tigilan mo na ang kasamaan, at pagkatapos suutan mo ang iyong sarili ng Panginoon Kristo. Pagkabasa niya, yung talata na yun, yung huling talata, iyak na siya ng iyak. At yung mamang yung naging bishop of Hippo. Kaya ang bigat, itong sinabi niya. Sabi niya, nung nabasa niya, wala na ako ibang babasahin, wala na ako ibang pangangailangan, agad, sa pagbasa niya gano'n, sabi niya, nung sa huling bahagi ng pangungusap, talagang umapaw ang liwanag sa aking puso at lahat ng aking pagdududa, actually referring to God, lahat ng aking pagdududa, biglang nawala. At yun na naghimok sa kanya na siyang naka-impluensya sa maraming mga mananampalataya noong mga panahon na yon. Ang pangalan niya si Augustine of Hippo. Di ba? Ngayon ito pa, isa sa mga na-impluensya niyan, ito na naman. Paglipas ng mga ilang taon, itong mama naman na ito, baligtad. Sobrang bait naman ito. Talaga namang nagsisilbit, masigasig na nagsisilbi sa Diyos. Ganun pa man, hindi ho siya mapakali. Talagang parang litong-lito siya sa buhay, parang hindi siya mapakali. Sabi niya, talagang matindi kong inaaral ang mga sulatin at inuunawa ang sinulat ni Pablo sa Roma. Sabi niya gano'n. At sabi niya, wala akong masabi kundi isa lang na hindi ko maintindihan. The righteousness of God. Dahil dito nararamdaman ko na matuwid ang Diyos at kanyang talagang huhusgahan at talagang galit ang Diyos sa mga hindi matutuwid. Di lalo siya nababagabag kasi gaano ako katuwid ang dapat para ako'y maging katanggap-tanggap sa Diyos. Yun ang bumabagabag sa kanya. Kaya sabi niya,
Gabi at araw, pinag-iisipan ko ito hanggang sa magagap ko ang katotohanan. At sabi na ang katwiran ng Diyos ay ang katwiran na kung saan ang kanyang biyaya at ang kanyang awa. Sabi nga, ang nagpapawalang sala sa magitan ng pananampalataya sa mga hindi matuwid. Sobrang saya niya. Sabi niya, doon naramdaman ko na para akong naipanganak magmuli. At sabi nga nun, at nabukas ang mga pintuan ng paraiso at ang buong kasulatan ng Panginoon Diyos parang nagbigay ng kakaibang kabuluhan sa akin. At sabi niya dito, sabi niya, at doon sabi niya, yung mga makatwiran at yung katwiran ng Diyos na dating nagdadala ng galit sa puso ko, ako biglang hindi ko maunawaan at maipaliwanag na tamis at matinding pagmamahal. Sabi niya, ito ang sitas ni Pablo kung saan nagbigay ng pintuan o daanan tungo sa langit. Sobrang saya niya. Parang ano to? Bakit ganon? At dahil dyan, alam niyo bang noon ang mga tao hindi pwedeng mag-aral at hindi pwedeng magbasa? Hindi sila matututo magbasa, ang mga tao noon. Pero dahil sa kanya, naitulak na ang mga tao ay matutong magbasa. Dahil noon ang nag-aaral lamang, mga yayaman, mga nobles, mayayaman, mga nasa paminuan, at mga clergy o yung mga nagsisilbi sa Diyos. Pero the rest, hindi na magbabasa at mag-aaral. Pero dahil sa kanya, natulak ang buong manom na magbasa at mag-aral. Kaya naman maraming tao na ayos ang buhay. Okay ba yan? Sabihin mo sa katabi mo, bago ka matulog, magbasa ka. Kasi binagyang karapatan yan sa atin eh. Now, itong napakaganda. Dahil dyan, marami ang umangat ang buhay, kaya nga nagkasabay halos yan yung tinatawag lang enlightenment at saka yung panahon ng Reformation. Dahil siya ang nanguna niyan. Ang pangalan niya, si Martin Luther. Hindi si Martin Luther King ha, iba yon. Martin Luther. Ngayon, paglipas ng mga daang-daang taon, naku, meron na namang mama, ang pangalan ay si John. Si John naman po, siyempre, sabi niya, ayoko naman pumunta doon sa society ng Aldersgate Street kasi misyonaryo na siya eh. Misyonaryo na siya. Bakit pa? Pero sabi niya doon, binabasa yung panimula ni Luther sa epistle ng Romans. Ibig sabihin, yung Romans silagyan ng panimula ng preface ni Martin Luther. Sabi niya, pero wala pang 9:00, sabi ng umaga, wala pang 9:00 ng umaga, biglang nakadama ako ng kakaibang kilos ng Diyos na sa puso ko, nagkaroon ako ng pananampalataya kay Kristo. Tingnan niyo ha. At naramdaman ko parang may mainit na bagay pumapasok sa puso ko. Naramdaman ko yung tiwala ko kay Jesus, na si Jesus lamang na ang aking kaligtasan. At sabi nga, at ang katiyakan na binigay sa akin, parang aking mga kasalanan ay maalis. At sabi ganoon, at ang kaligtasan mula sa batas ng kasalanan at kamatayan. Grabe, no? Bigla siyang, wow, napalaya. And ano yung naging epekto nito? Dahil nagbagong buhay niya, isa sa mga dahilan kung bakit yung revolusyon na nangyari sa Pransya, hindi nangyari sa Inglaterra. Dahil siya yung naka-impluwensya sa maraming mga Briton na makakilala sa Panginoon Diyos. Nagkakaintindihan? At hindi lang yon. Yung slavery, dahil sa impluwensya niya, natigil din ang slavery. Dahil si William Wilberforce ay na-impluwensyahan ni John Wesley. Okay ba yan? Kaya ito yung aaralin nating aklat. Sa madalit salita, itong aklat na to, dahil sa pag-aaral na yun, nabago maraming buhay. Kaya nga sa ating pag-aaral, mapapansin ninyo, ito ay tungkol sa katwiran ng Diyos. Sa kanyang magandang balita, pinapakita sa unang kabanata pa lamang, unang 3 kabanata, yung problema. Dapat pinapakita yung solusyon. At pagkatapos yung kapangyarihan ng buhay natin bilang mga nakatanggap ng magandang balita na to. Hindi ka na lang na bigyan ng solusyon, binibigyan ka pa ng kapangyarihang magpatuloy. Nakiintindihan po? Tapos, pinakita pa yung kapangyarihan ng Diyos na nagbigay ng solusyon at papaano tayo magsisilbi para maipahayag yung katwiran na yan. Gusto nyo bang matutunan yan? Huwag kayo a-absent hanggang sa mga susunod na linggo ha. Huwag kayo a-absent. Ngayon, kaya, anong problema natin ngayon? Meron akong 2 balita sa inyo. Okay? Mayroong isang doktor, lumapit po, ay nakausap niya po ang kanyang pasyente. Sabi niya sa pasyente niya,
Alam mo, meron akong magandang balita sa iyo at masamang balita. Kasi nabasa niya na yung resulta ng kanyang laboratory. Di ba? Anong gusto mong unahin ko? Maganda o pangit? Kayo, anong gusto nyo? Maganda o pangit? Siyempre, ang hahangari gusto ko naman magandang balita na lang muna. Mamaya, wag muna yung pangit, di ba? And ganun din ang pinili nung mama. Sabi ko, pwede po ba yung magandang balita na lang? Ano po ba yung magandang balita? Ayon sa resulta ng iyong laboratorio, 2 linggo na lamang ang buhay mo. Ha? Paano naging magandang balita yan? 2 weeks na lang, di ba? Parang, pakikalabit yung katabi niyo ulit. Gising ka, 2 weeks na lang. 2 weeks na lang. Maganda bang balita yun? Sabi, ano pa yung masamang balita? Ito masamang balita. Last week ko pa yan narabasa eh. Nakakalimutan ko sabihin sa'yo. Patay! 1 week na lang ang buhay niya. Di ba? Yan ang malungkot. Pero itong ating pag-uusapan, hindi ito masamang balita. Magandang balita. Di ba? Ito ay good news. Siyempre may bad news, pero ma-appreciate natin yung bad news, yung good news, pag nalaman na natin yung bad news. Okay ba yun? Kaya we have to share the good news. Actually, hindi mo kailangan iutos i-share yung good news kasi sa sobrang ganda ng balita, gusto mo ikalat. Kung talagang alam mo yung balita. Okay po? Kaya yan ang ating pag-uusapan kasi sa unang bahagi pa lang ng ating pag-aaralan, sa unang season, ito makita nyo yung good news. Ngayong araw yan, pag-uusapan natin. Next week, yung bad news para ma-appreciate natin yung good news. Okay ba yan? Tapos, suto natin yung pag-uhusga ng Diyos kung saan lalo nating madidiinan yung ganda ng good news. Okay? Tapos ito pong solusyon ng Diyos, pinakita para lalong ma-appreciate natin yung mabuting balitang ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Okay ba? Nagkakadinan tayo. Now, ito po ang masamang balita. Gusto ko unang paintindihan natin muna para ma-appreciate natin to. Look at this. The gospel, the good news. Yan. 3C, PR. Madalas, pag narinig yung CPR, ang isip nyo yung mga inatake sa puso. Tama? Kailangan mong buhayin. Tayo po, hindi lang tayo inatake sa puso. Patay na tayo. Sa totoo lang, wala na tayong pag-asa. Kaya yung ordinaryong CPR, hindi uubra. Kailangan supernatural CPR. Triple C, PR. Okay. Bakit? Kasi yung CPR sa ating intindi, cardiopulmonary resuscitation. Ito hindi. Ito ay, itong gospel na to, para alam natin, tama ba yung gospel na hawak ko? Yung good news na sinasabi nila, tama ba yan? Ito po ay galing sa Diyos, ito po ay Christ-centered, at ito po ay talagang magtutulak sa atin para ibahagi. Tapos ito po ay kapangyarihan ng Diyos para magligtas. At ito po ay katwiran ng Diyos na ibinihis sa atin. Now, anong ibig sabihin ng triple CPR? Tingnan ho natin. Paul, a bondservant of Christ Jesus, called as an apostle, set apart for the gospel of God. Now, nasusundan po. Now, dito pa lang sa simula na to, pag-isipan nyo kagad, the gospel of God. Itong gospel na to, hindi to inimbento ng sino mang tao. Hindi ito parang, nagdesisyon si Pastor Peter magsimula ng CCF kasi meron siyang bagong gospel na ituturo sa mga tao. Hindi ganyan. It is something that God, parang God has a message for all of us. Ito yung kanyang gospel. He wants it to be broadcasted sa lahat ng mga tao. Hindi ito invento ng tao, hindi ito minamanufacture ng tao, hindi ito parang, ako, mayroong bagong gospel. Now, tuloy tayo. Tingnan niyo po kung gaano ka-tindi itong gospel na ito na galing sa Diyos. Remember, comes from God. Naintindihan po? Now, tingnan niyo po si Paul, hindi ito ordinaryong tao. Para maintindihan nyo kung sino si Paul, etong sabi niya sa Acts, I am a Jew. Sabi nga, born in Tarsus of Cilicia. Hindi lang basta siya Hudyo, siya ay Roman citizen. Kasi pinanganak siya sa Tarsus of Cilicia. Kumbaga tayo, hindi ka lang Pilipino, American citizen ka pa. Big time. Nakuha niyo po, iba kasi pinagmamalaki yan. Blue passport ako blue passport. I was born in the US. Di ba? Nakuha niyo? Kasi hindi talagang medyo kakaiba yung dating Ito po si Paul at that time, yung Roman Empire, yun ang talagang kapangyarihan sa buong mundo. So if you belong to that citizenship, big time ka. Hindi lang yun. Siya ay edukado. Ibig sabihin, mataas ang
ito ang posisyon nito sa buhay kasi hindi basta edukado under Gamaliel. Kumbaga sa ating panahon, pare ko, Harvard yan. Nagkakaintindihan? Andyan pa kayo? And yet, nagsasabi tungkol sa gospel, sabi niya, at hindi lang basta ganyan, strictly according to the law of our fathers. Talagang sinusunod yung pinakabatas ng kanununuan pa natin. Sabi niya, sobrang init sa Diyos. Zealous for God. Gusto niyo malaman kung gaano kainit? I persecuted the way, or this way to the death. Lahat ng tagasunod ni Kristo, inuusig ko. Lupit, no? Kumbaga, religious terrorist ito. Kumbaga sa mga mananampalatayang fundamentalist ang dating na handang pumatay sa mga hindi naniniwala sa kanila. Kumbaga, pag hindi naniniwala sa kanila, ang tawag nila heathen or infidel. Pinapapatay. Ganun sila kainit. Now, look at this. Binding and putting both men and women into prison. Pinakukulong pa. Ganun siya katindi. Ganun siya kainit. Sabi niya, etong pinaniniwalaan ko, ito lang ang tama. At lahat ng hindi, patay. Inaaway niya lahat ng hindi. Type niyo ba yung ganyan? Ganyan siya kainit. Now, nung panahon na binigyan na siya ng karapatan para usigin ang mga lahat ang sumusunod sa Panginoon Kristo, pumunta, patungong Damasco pa lang, biglang nagpakita si Jesus. At nung makita niya matinding liwanag, ano sagot niya? Who are you, Lord? Bigla niya sabi niya, Lord, sino po kayo? Bigla sabi niya, ako si Jesus na Nazarene na iyong inuusig. Itong amazing, ang inuusig ni Pablo, yung mga tagasunod ni Jesus. Kumbaga, kung ikaw ay tagasunod ni Jesus, inuusig kita. Halimbawa, ako si Pablo, inuusig kita. Biro mo nagpakita si Jesus, bigla sabi niya, Pablo, ako si Jesus, ang inuusig mo. Alam niyo, kapag bahagi ka kay Kristo, sino man umatake sa'yo, pe-personally ng Diyos yan. Ako ang inatake mo, hindi siya. Nakakaintindihan. Kaya relax ka lang kapag sinisiraan ka ng kung sino-sinong tao, huwag kang gaganti. Relax ka lang. Kasi kung sa Diyos ka, kakampi mo si God. Siya ang inuusig nila, hindi ikaw. Okay po? Kaya yung maraming tao na walang Diyos, naghahanap lagi ng kakampi. Ang gagawin niyan, alam mo yan si Bernard, napakawalang yan. Ang dami niya sinasabi laban sa'yo. Kaya kampi-kampi tayo laban sa kanya. Diba? Kaya yung mga wala sa Diyos, ang laging naisip na paninira sa kapwa, gagamitin ng yan mo yan, ang bulaan niya, walang alam yan. Ganyan. Hindi man lang nila saya sa atin at alamin ng talaga. Kasi, huwag kang mag-alala, hindi mo kailangan gumanti. Iba, nagagalit eh. Pag nakita sa posting, hindi to tayo. Babanatan din. Hindi kayo babanatan naman. Magbabanatan. Wala na, nakalimutan nila. Uy, may Diyos, ano ka ba? Now, siyempre, eto na. Sabi ko nagulat siya eh. Dahil hindi man naintindihan ng mga kasama niya yung salita. Dahil yung liwanag, nabulag siya talaga. Inalayan siya at sasabing ganoon. Sabi niya din, I said, what shall I do, Lord? Look at this. Doon mo maintindihan, a bondservant. Kaya pala ito si Paul, na talagang napakainit sa Diyos, biglang alipin ng karpintero, a bondservant of Jesus Christ. Naintindihan mo ba yung kinasabi niya? Yung karpintero ngayon, ako ngayon, alipin niya. Ang alipin, wala akong karapatan ng pansarili. Parang sinasabi niya, pag-aari na ako ng karpinterong ito. Nasusundan niyo po? Ikaw ba, kung alam mo si Jesus ang karpintero, papayag ka ba na pag-aari ka ng karpintero? Pero He knows that this is not just an ordinary carpenter. Siya yung aking Panginoon. Pag-aari niya ako. Kaya naman, bilang pag-aari niya, doulos, ang tawag niyan, bilang pag-aari niya, inutusan niya ako, He sent me out. Kaya ang tawag niya, I am an apostle, sent out by my God. Kapag naintindihan mo yung gospel, the gospel that comes from God, the moment na naintindihan mo sa buhay mo yan, hindi mo na pag-aari ang iyong sarili, pag-aari ka na ng Diyos. Kaya ang desisyon natin, hindi na yung desisyon na paya sa gusto natin, kundi yung desisyon natin, anong gusto ng aking Panginoong Diyos? Naunawaan po, sa maraming tao, hindi na naintindihan, nung kamakailan lang, nag-uusap tayo tungkol sa, money ba ang ating amo o Diyos? Marami sa atin hindi rin naintindihan. Sample ko lang, kung kayo bibigyan ng $1,000 tuwing ating kayo ng service, a-absent kayo? Baka Sabado pa lang, nandito na kayo. Bakit? Dito na naintindihan natin ang pinagsisilbihan natin yung pera.
Kasi si God ang aking pagsisilbihan. Nako, pupunta ako dyan, hindi dahil komportable ako, hindi dahil masarap matulog doon, hindi. Pupunta ako kasi pag-aari ako ng Diyos. When He wants me to be here, I should be here. If He wants me to be in a D group, I should be in a D group. If He wants me to handle a D group, then I will handle a D group. Because I belong to God. Yun ang nature ng gospel. Yung nature ng gospel, if it comes from God, the moment I understand this gospel, bigla ako naapektuhan, I become a servant of the living God. Kaya yun na naintindihan natin. Katuloy tayo, tinan nyo. Kaya yung gospel, hindi ito advice. Ito ay from the word evangelion. Sabi niya, literally, good news. Yung you, good. Kaya marinig yun, eulogy. Magsabi ka ng mga magandang bagay tungkol sa namatay. You. Kasi sabi niya, yung angelion, ibig sabihin, angelion, ibig sabihin, angelos, ibig sabihin, angel. To herald. Ito yung tagapagsalita, tagapagbahagi. Kaya yung angelion is to proclaim and announce. Kasi sabi niya, this is the gospel. Ang gospel is not a good advice. It is a good news. Ito isang magandang balita. Nagsasabi sa iyo, wala ka ng pag-asa. I'm telling you now, this is the good news. May sagot na sa problema mo. Sabi niya, ito'y galing sa Diyos. Kaya kung balita ito, tingnan mo kung saan galing. Kasi kung galing to sa fake news, walang kwenta yan kung niya sabi sa inyo sa balita. Hoy, alam mo ba na may nagbibigay sa inyo ng 1,000,000? Sino sabi? Hindi siya sinabi. Ay, walang kwenta yan. Eto, sabi ni Pablo, hindi, itong galing sa Diyos na may-ari ng langit at lupa, hindi nagsisinungaling, hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Siya ang nagbibigay ng balitang ito. Paano tayo nakakatiyak na tama ito? Di ba? Kaya itong sabi niya, tuloy natin, which He promised beforehand through His prophet in the Holy Scripture. Pinagtibay ito ng banal na kasulatan. Itong napakaganda. Tuloy tayo. Sabi ganoon, concerning, kanino? Jesus, kaya nga Christ-centered. Hindi lang to galing sa Diyos, ito ay Christ-centered kasi it has something to do with His Son, who was born of a descendant of David according to the flesh. Kasi may pangako ang Diyos na ang magiging tagapagligtas ng Israel ay manggagaling sa salinlahi ni David. Now, para maintindihan ninyo ang sitwasyon ng mga Israelita, if they are to hear this message, ang tagal na nilang sinakop ng ibang bayan. Una, ang Israel sa northern part. Sinakop sila ng alin? Assyria. Sa southern part, sinakop ng Babylonia. Pagkatapos, sinakop ng Medo-Persia. Pagkatapos, sinakop ng Gresya. Tapos, sinakop ng Roma. Kailan kami magiging malaya? Ang tagal na naming bihag. Kaya for a longest time, wala nang Israel. Naintindihan niyo po? So they were longing, asa na yung pangako ninyo nung yung hula ninyo sa lumang tipan na darating ang tagapagligtas na manggagaling na kapareho ni David na nagligtas sa amin mula sa mga Pilisteo. Nasa na siya? So they were longing for that. Kasi sabi ni Paul, itong tungkol sa kanyang anak na si Jesus Christ, ito ay galing ka sa lahi ni David. Bakit importante yan? Hindi lang sa galing sa lahi ni David, pinagtibayan ng mga propeta mula sa banal na kasulatan. Na kung talagang seryoso tayo, listen to this. Kung naintindihan natin yung banal na kasulatan, which I do not have to discuss with you from Genesis to Revelation, nagkakaintindihan. Pero dito pa lang, bibigyan ko kayo ng mabilisang pananaw na nakuha ko yung mga, yung summary na binigay ni Josh McDowell, na napakaliwanag. Ito sabi niya, bakit importante yan? Kasi si Jesus Christ, here's the gospel, is the image of the invisible God. Sa madalit salita, ito problema natin. Dahil hiwalay tayo sa Diyos. Naalala sa Genesis, sabi ng Panginoon, huwag mong kakainin ang bunga ng kaalaman ng mabuti at masama. So anong implikasyon yan? Kapag kinain mo yan, parang ganito, pag hindi mo kinain, sinasabi mo, magiging dependent ka sa akin para malaman ang mabuti at masama. Tama ba? Kung hindi mo alam, hindi mo kakainin yan, ako magsasabi sa iyo kung masama o hindi. Tama? Sa katigasan ng ulo ng tao, gusto nila maging independent sa Diyos. Kaya kinain nila. Kasi sabi na, hindi. Kami makakaalam ng mabuti at masama, kaya independent na kami. Binigyan sila ng Diyos ang pagkakataong humingi ng tawad. Sabi ng Diyos, nasaan ka, Adan?
Di ba? Sa halip na sabi niya, andito po ako, nakain ko po, patawarin niyo ako. Hindi sinabing gano'n. Bakit sabi niya, ba't ka nagtatago? Kinain mo ba yung, hindi, yung babaeng binigay ninyo. Para sinasabi niya, Diyos, kayo may kasalanan nito. Binigyan mo ako ng bruha na ito eh. Di ba? Parang siya may kasalanan, kaya ako nagkaganito. Di ba ganyan din ang ginagawa ng iba sa ating mga lalaki pag nandadaya sa asawa? Sabihin, kasi napaka-bungangera niya, napaka-nager niya. Kailan ba naman siya nagsimula maging bungangera at maging nager? Mula nang meron ka ng ka-text. Hello? Maging mga anak, ang magulang ko, napakalupit, lagi nagtatanong saan ka galing. Kailan ba sila nagsimula magtatanong ng ganyan? Mula nang nagtatago ka na sa kanila. Tama ba? Parang ayaw niyong mami na. Sa totoo lang. Kaya naman, itong problema, yung pong babae kasi. Ito po kasing babae. Kasi babae naman, totoo ba yung babae? Yung ahas kasi. Sino yung ahas? At yung ahas, ikaw ahas ha? Anong gusto ng ahas? Yun ang eksaktong gusto niya mangyari. Kaya sabi niya, may anak mo yung hindi lang, buti nga sa'yo. Parang, that is exactly what he wanted to happen. Na awayin nila ang Diyos, maging rebelde sila sa Diyos. Kaya naman, nang mahiwalay tayo sa Diyos, nako, tuloy-tuloy na ang kaguluhan sa buhay natin. Panoorin niyo ang ating mga sariling mga buhay. Dahil akala natin magulong buhay natin, dahil magulang natin, dahil sa totoo lang, dahil wala ang Diyos sa atin. Hindi natin talaga sinasangguni ang Diyos sa ating buhay. Mag-aasawa tayo kung gusto lang natin. Papasok tayo dahil sa kagustuhan ng ating laman. Kaya tuloy nabubuntis ng hindi pa napapakasalan. At hindi lang yon, hindi ka na nga napakasalan, may asawa pa siya. Dahil sa sobra pagkagtumibok ang puso. Wala na silang magagawa. Hindi ka kasi nakikinig sa Diyos eh. Nagsasabi na ang Diyos ng paraan, ayaw pa rin natin makinig. Pati sa pagtatrabaho. Gusto natin umunlad, ayaw naman natin magtrabaho. Kaya nasasabi ng Panginoon, habang lumalayo tayo sa Diyos, lalo tayong gumugulo. Kahit ang Amerika, pansin niyo Amerika? Bakit ngayon? Binabaril, estudyante. Diba? 19 years ang patay. Bakit ganun? Kasi ayaw na lang manalangin ng mga bata sa eskwelahan. Dapat daw wala ng Diyos, bahala na kanya-kanyang pananampalataya. No, they were founded with the belief that they are to be under God, a nation under God. Ngayon, they're putting God under them. Kaya nagkakagulo. Kaya itong buhay natin, nagkakagulo tayo. Bakit? Wala naman tayong Diyos. Maka-Diyos ang Pilipinas. Pero wala tayong takot sa Diyos. Tingnan nyo yung gwardya, sinagasaan. Walang takot sa Diyos. Kahit maka-Diyos man dating natin, pinag-pray ko yung kaya sinagasaan ko. Ganun ba? Kasi nakarinig akong ganyan eh. Sabi niya, ba't ka nabuntis? Hindi kayo kasal. Nag-pray naman po kami bago kami gumawa nun eh. What? Maka-Diyos ka, pero wala kang takot sa Diyos. Marami tayong ganyan. We are so godly, but we have denied its power. Subukan niyo pagdating sa trabaho. Subukan niyo pag nandun na tayo sa panahon na parang naiisahan tayo. Nakakalimutan natin may Diyos na mas makapangyarihan. Naalala ko yan nung para akong inuusig na wala akong kalaban-laban. Sabi ng Diyos, tahimik ka lang, huwag kang sasalita. Opo. Pero sa loob ko, hindi na ako makapagpigil. Pero hindi. Kung wala akong takot sa Diyos, magsasalita ako. Gagawin ko lahat ng paraan para maipagtanggol ko ang aking sarili. Pero sabi ng Diyos, huwag kang magsasalita. Dahil may Diyos. Siyang kumulog. Siya nagpatunay. Nakuha ninyo, nang wala kang gagawin, manonood ka lang. Hindi madali kasing magtiwala kung hindi mo siya kilala. Kaya nga sabi ng Panginoon Diyos, siyang naglikha ng lahat eh. Kaya tinan nyo He is before all things and in Him things hold together. Kaya nga sabog-sabog ang buhay natin pag wala si Jesus eh. Jesus hold things together. Siyang naglalagay sa tamang lugar. Kung wala yan, kahit ako, sabog ng buhay ko, iniisip-isip ko na, Lord, siguro kung nag-ibang bansa ako, siguro hindi buong pamilya namin. Siguro kung hindi ako sumunod sa paraan ninyo, siguro ang gulo-gulo na namin. Kasi lahi naman namin sa dugo namin kagakpuhan eh. Wala lang sa mukha, nasa dugo. Kaya talaga, tinitignan ko yung reaction niya. Sabi mo, gumanon ka agad eh. Kahit nakamask ka, nakita ko yon. Gumanon ka
Sabi, parang di ba? Nasa dugo nga, wala nga sa mukha. Relax ka lang. Tuloy tayo. Kaya ito nga, sabi niya, and Jesus Christ, and alam niyo po ba what he was saying? And this is the gospel. It came from God and He is God Himself. Kasi nahiwalay tayo sa Diyos eh. And God is giving us and telling us, ako na, nagsukusang bumabalik at para makipag-ayos sa'yo. Ako na gumagawa ng paraan dahil hindi mo kakayanin. Eto na, ako na. Kaya hindi siya good advice. Siya ay gospel, good news. Ito yung napakamagandang balita. God Himself came to us. God Himself. Napakagandang balita. Kasi kung tayo lang, madidepress tayo. Tingnan nyo naman 10 utos. Kaya bang gawin? Ang hirap gawin. Yung 10 utos. Yun lang, thou shall not covet. Naku, napakahirap. Huwag ka raw magnasa ng kahit anumang bagay na meron ng kapitbahay. Eh yung pagkakita mo lang, ang ganda ng bubong nila. Oh. Sana ganun din bubong natin. Di ba? Minsan nagnanasa. Yung baka tumingin lang sa Facebook, oh, tingnan mo yung classmate ko. Oh. Ang ganda na ng buhay niya. Di ba? Parang, ano kaya ang problema? Ba't ako hindi ganyan? Nag-COVID ka na eh. Tagilid na tayo. Kasi sabi ko, wala na tayong pag-asa. Kaya nga, ang sabi ni Lord, pinagtibay ko na sa iyo, ako na mismo. Kaya tingnan nyo mula pas, ito yung pinagtibay ng Diyos. Isipin nyo paano yung pinagtibay sa lumang tipan. Nung mahulog ang tao, sabi niya, mula sa binhi ng babae. Hindi binhi ng lalaki binhi ng babae. Lahat tayo pinanganak sa binhi ng lalaki. At babae, tama ba? Ito, binhi lang daw ng babae. Kaya he was born of a virgin. Wow! At hindi lang yun. Kailangan manggaling siya kay Shem, hindi kay Japet, hindi kay Ham. Kasi kung kay Ham, baka kainin yung sandwich. Pero kay Shem, galing. Isipin nyo, lupit ito. Tapos galing dapat kay Abraham. Sa dami anak ni Abraham, may Ismael, may Isaac, tapos meron pa siyang anak kay Ketura. Parang, pero titiyakin niya mula sa binhi mo, o Abraham. Tapos hindi lang yon, mula sa binhi ni Isaac. Si Isaac. Si Isaac, pag mula kay Isaac, kailangan mula kay Jacob. Ilan ang anak ni Jacob? 12. So isipin nyo, naku, sino sa kanila? Mula kay Jacob, kailangan dumaan kay Judah. Tapos mula kay Judah, sa dami naman tribo na yan, kailangan dumaan kay David. At pag galing kay David, gagaan kay David, sa house of David, tapos sabi nga nun, maipapanganak sa Bethlehem. Bakit hindi sa Jerusalem? Sa Bethlehem, sinabi sa Micah. Sinabi rin na siya'y mako-crucify. Sa Psalm 22 pa lang, pinakita na, He will be crucified. At pagkatapos, siya'y pagkakanulo ng 3 pieces of silver. Hindi man lang bronze at hindi man lang ginto. Talagang sinabi pa, silver. At yung silver na yon, itatapon yun sa floor ng templo. Amazing. At si Jesus mismo, sa templong yun, ito, magiging burial plot. Diba? Lahat sinabi na ng Diyos. Amazing. At yung temple na yan, na nakatayo na yan, sabi niya, masisira yan. At pag nasira yan, sabi niya, kasi si Jesus Christ na yung temple. Kaya in 70 AD, nasira yan. Kaya lahat ng talaan, para magpatibay kung sino yung Mesyas na kalang inaasahan, wala nang record. Buhay lang yung record na yan nung buo pa yung templo. At kay Jesus lang nakatapat. Kaya nga, the record of the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Kaya kung sino man ang umaangkin na siya yung tagapagligtas, hindi naman siya Hudyo, hindi naman siya galing sa linya ni Huda, hindi pa siya galing kay David, hindi man lang siya dumaan kay Abraham. Bulaan yan. Hindi siyang tunay na anak ng Diyos. Ang tunay lang, yan. Kasi wala nang iba, si Jesus lang. Nagkakaintindihan po? Kaya yung gospel niya nakasentro kay Jesus, hindi sa organisasyon, kay Jesus lang. CCF cannot save you. Only Jesus can. Are you following? Kaya nga magbuting balita, binabalita ko sa inyo ngayon, si Jesus dumating na. Yung Mesyas na inaasahan, dumating na. Yung Mesyas, tinupad niya lahat. Kasabi ni Jesus mismo, when beginning with Moses and with all the prophets, He explained to them the things concerning Himself. Sabi niya, in all the scriptures. Pinagtibay. Kaya nga yung Bible na yan, sobrang ganda. Bakit? Kasi sobrang accurate. Yun lang masunod mo, maggawa mo lang 10 sa mga propesiyang mangyari sa isang tao. It takes about 10 to 17 zeros probability
Hirap nun. Parang lagyan mo yung buong Luzon ng ₱5. Tapos punuin mo yan ng mga isang dangkal, isang ruler. 1 foot, deep. Tapos markahan mo isa. Itapon mo sa kalagitnaan ng mga yan. Tapos i-blindfold ka. Pupulutin mo yung may marka. Ang posibilidad, 10 to 17 zeros. Pero nangyari kay Jesus. Kung yun ang hawak natin at nakasento, Lord, salamat po. Di ba ang sarap, ang buti ng Diyos? I don't care what religion you belong. Si Jesus lang pupuntahan mo. Hindi na yung kailangan mong lumakad mula dito hanggang kung saan man. O sabi natin sa Quiapo, Piat, o yan, lalakarin mong paluhod. Yan, maliligtas ka. Kailangan mo ng ilang mga hakbang. Kailangan mong hatawin mo ang iyong likod. Di ba? Hindi ganun ang paraan ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, sa akin ka. Kinakilala mo bang ako, yung tagapagligtas? Kaya nga alam niyo po, maraming tao, pag tinanong niyo, paano ba maging Christian? Kailangan lumakad ka kapareho ni Jesus. Ano ka ba? Hindi mo kakayanin. Ang kailangan, tanggapin mo ang magandang balita, dumating na siya. Ang tanong, susunod ka ba? Kaya naman, sabi niyo, who was declared the Son of God with power by the resurrection from the dead. Alam niyo, lahat ng pag-aangkin ni Jesus bilang tagapagligtas, walang kwenta yan. Kung hindi siya nabuhay magmuli. Kasi tayo lahat mamamatay. Tama? Ang problema, sino makapagtatagumpay laban sa kamatayan? Lahat tayo, kaya nga takot tayo mamatay eh. Kaya walang nagtatapang-tapangan. Maraming nagtatapang-tapangan. Hindi ako takot. Pero pagka nandun ka na sa sa bingit, doon mo lang malalaman. Kaya marami iba. Hindi ako takot mamatay. Pero nagkasakit na sinabi ng doktor, may cancer ka. Hindi na makatulog. Lord, may cancer ako. Mamamatay na ako, Lord. Kailangan, pagalingin mo ako na ito. Pagalingin mo ako. It takes a while. Bakit? Kasi nga hindi tayo nakakapit sa gospel. Nakakapit tayo sa sarili nating mga kakayanan. Kasi sabi ni Lord, hindi. Si Jesus Christ, He overcame death. Somebody overcame death. Halimbawa, sabi sa iyo, uy, gumaling siya sa COVID. Gumaling siya sa cancer. Bigla mo gusto tanungin, anong sikreto? Ito ginawa ko. Di ba tama? Kasi parang gusto mo malaman, paano kang hindi namatay? Paano ka naka-recover? Naintindihan po natin? And here is Jesus Christ telling us all, I overcame death. Kaya I am the only way. I am the only truth. I am the only life. Wala nang death. Life. No one can come to the Father para manumbalik sa Diyos. Sabi niya, but through me. Kaya ang gospel, meron na tayong paraan para makabalik sa ating Diyos Ama, na siyang nagbigay ng kaayusan at totoong buhay sa ating lahat. Hindi langit. Ang langit ay bonus lang yun. Etong totoo, whom have I in heaven but you? Besides you, O God, there is nothing else. Hindi langit, si God. Para kang nagpaasawa sa isang mayamang lalaki dahil sa bahay, hindi ka magiging masaya. Kahit ginto pa lahat yan. Hindi ka maging kung hindi mo mahal yung lalaki at wala kayong pagmamahalan. Nagkakaintindihan po? Pero kaya masarap ang langit kasi ang kasama mo, si God. Hello? Ang iyong tanging pag-ibig. Are you still there? Itong effect ng gospel. Kaya tingnan nyo, tuloy tayo. Ano sinasabi ng Lord? Kaya sabi niya, now I make known to you, brethren, the gospel which I preach to you, which also you receive, in which you also stand, by which you also you're saved. Naligtas ka. Sabi niya, kung pinangahawakan mo to. Ano yun? I delivered to you as of first importance what I also received. Ito natanggap ko lang. Hindi ko to inimbento, tinanggap ko lang. Kaya nga nung tinanggap ni Jesus, di ba nagpakita si Jesus sa kanya? Natanggap niya lang yung instruction na yon. That Christ died for our sins according to the scriptures. Ay, salamat. Yung kasalanan naghihiwalay sa akin sa Diyos, solved na. Forgiven na ako. Kung napatawad na ako, no ngayon? Nalalibing siya at siya ay bumangon ulit mula sa ikatlong araw ayon sa scripture. Ang sinasabi ng Diyos, nabuhay siya magmuli. So hindi na lamang tayo napatawad, binibigyan niya tayo ng bagong buhay. Hello? Alam niyo po ba isa sa mga palatandaan ng ating lumang buhay?
sobra tayong matatakutin. Sa totoo lang, matatakutin tayong, katulad sa niya, mamatay. Iba sa atin natatakot ng tumanda. Yung iba nga, tumitingin lang sa salamin, unti-unti na natatakot. Hindi kasi, dumadami na yung linya ko, ang dami na, natatakot, ang dami natin kinakatakutan. So we're trying to look for life sa iba-ibang bagay para tayo maging masaya. Kasi natatakot tayong mawalan ng kasiyahan. Kaya nga naghahanap tayo lagi But our God, because He rose again from the dead, He's giving you a new life. Bagong buhay. Pag sinabi mong bagong buhay, kumbaga kung pundido na yan, bigla nagkabuhay, nagkaroon ng liwanag. Di ba? Nagkaroon ng saysay. Nagkaroon ng sense. Salamat sa Diyos. Kaya sabi niya, kaya nagpakita siya kay Cephas, kaya bilang katibayan, nagpakita siya sa higit sa 500 tao, nagpakita siya kay James, at sa kahuli-hulihan, nagpakita rin siya kay Paul. Na dating terorista, hindi siya naniniwala, biglang napatunayan niya, totoo nga, dahil nagpakita si Jesus sa akin. Are you following? Kaya ang gospel na to is a person of God revealing Himself to us. Pinakita niya sarili niya sa atin. Kaya pansin niyo ang mga kwento. Si Augustine, nagpahayag ang Diyos sa kanya. Sa magitan lamang ng isang talata na yon. Si Martin Luther, nagpahayag ang Diyos sa kanya. Si John Wesley, nagpahayag ang Diyos sa kanya. Kaya ang totoo, pag pinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. And to some of us, pagdating dito, minsan bigla mo na-realize, nga, makasalanan ako. Iba naman, kahit ilang beses mo sabihin, makasalanan ka, kailangan mo si Diyos. Okay. So what? Wala. Kasi walang tagpo sa Diyos. God is not looking for us to be religious. We need to have an encounter with God. Tingnan nyo pagka nagkaroon ka ng encounter sa Diyos. Balikan natin. It comes from God, it's God-centered, and compelled to share. Tingnan nyo ang epekto. I am under obligation to both the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the foolish. Ano sabi ni Paul? Because of this gospel, ako ngayon parang nagkautang. Kasi nakita ko na yung solusyon Pag nakita mo yung solusyon, parang, kumbaga, pananagutan mo na rin, ibahagi sa iba. Kunyari, kung eto, nagkakandamatay na lang. Imagine yourself, lahat tayo patay. So ano na-imagine niyo? Mga walking deads. Tama? Buhay tayo, pero walking deads. Anong ginagawa ng mga walking deads? Kinakain lang mga kapwa. Tama ba? Hindi ba ganun ang ating ginagawa? Iniisahan natin ang sarili nating mga kapwa. Pati asawa natin, inisahan natin. Pati anak natin, ginugulangan natin, kaya tayo magulang. Pati mga anak, ginugulangan ng mga gulang. Naintindihan niyo po? We're just walking deads. Tapos eto ka, isa ka ring walking dead, ganyan ang lakad. Ay, Koreano pala tayo. Walking dead. Nakakita ka ng solusyon. Siyempre, kung hindi mo sila bibigyan ng solusyonan, madadamay ka sa kanilang mga paghahabol sa'yo. Tama ba? Utang mo ngayon na ibigay sa kanila ang solusyon. At itong sinasabi ni Pablo, kaya maging Grego yan, barbarian yan, o maging matalino yan, o mangmang yan. Utang ko na masabi sa kanilang solusyon kasi lahat yan mamamatay, lahat yan walang pag-asa, tanging si Jesus lamang ang sagot. Kaya kailangan ko, utang kong sabihin sa kanila ang aking natagpuan. Are you following? Kaya gano'n na lang to si Paul. Sabi niya, kaya sa aking bahagi, hindi ko lang basta utang. Talagang I am eager, sobrang sigasig ko na ibahagi ang mabuting balitang ito. Kumbaga sa lahat ng taga-Rome, gusto ko sabihin sa kanila lahat to. Kumbaga kung tayo ay digmaan ng Ukraine at Russia at nabalitaan mong panalo na ang Ukraine, wala na Russia, parang gusto ko sabihin sa lahat, panalo na tayo! Huwag na kayo magtago dyan! Panalo na tayo! Tapos sasabihin mo sa lahat ng mga taga-Ukraine sa buong lugar, panalo na tayo! Magsiuwi na kayo. Tama ba? Gusto mo ipaalam sa lahat. Panalo na tayo. Ganon din ang sinasabi dito. Kaya naman sobrang eager ako kasi I want everyone to experience itong solusyon sa problema natin. Nagkakainan tayo. Ngayon may pag-asa na tayo. Nagkakaintindihan tayo. Okay, tuloy tayo. Kaya balikan natin. Bakit sa ganon? Remember, Paul becoming a bond slave. Ito sabi niya, through whom we have received. Bakit? Kasi natanggap natin ang biyaya, libreng regalo ng Diyos, hindi dahil sa ating sariling ginawa.
And the apostleship, biro mo, inutusan pa tayo, na pinadala pa tayo bilang mga ambassador ng Diyos. Sabi niya, to bring about what? The obedience of faith. Hindi ito, sing Christianism to, itong gospel na to, will give us the desire to obey God. Na dating parang, dakot tayo, ayoko nang sumunod, kaya ayoko, hindi ko kaya, ayoko na. Pero ito, God is giving us the power to obey. Kaya yung, naalala ko, nung ako'y nakakilala sa Panginoon Diyos, isang bagay na nakapekto sa akin, biglang gusto kong basahin yung Bible. Dati, pagbasa ko ng Bible, sabi niya, and Abraham begot Isaac, Isaac begot Jacob, Jacob begot, ang bigat naman neto. Hindi totoo, yung una kong basa, walang kwenta, hindi ko maintindihan. Pero nung araw na talagang nakita kong pangangailangan ko sa Diyos, sabi ko, Lord, thank you for letting me know that I really need you. Nakaload ako nun, sabi ko, Panginoon Diyos, kausapin niyo ako kung totoo kayo. Hindi ko to alam, basta nakalagay, I found it. Babasahin ko to, hindi ako marunong. Pagbasa ko ganyan, binuksan ko na lang. Hindi ko sasabing gawin nyo rin ha. Pero sa akin yung pagkakataon, buti na lang, pagbukas ko ngayon, hindi nakalagay doon. At nagpakamatay si Judas, walang ganon. Buti na lang, nabasa ko. Pagbukas ko, pinuro ko na ganyan, Lord, basta kung totoo ka, kausapin mo ako. At alam nyo kung nabasa ko? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is passed away. Behold, the new has come. Sabi ko, wow, Lord, kung totoo to, baguhin nyo nga po ako. Totoo ba to? Gusto ko makikipag-isa ako sa inyo ngayon. Alam, bigla ako nagkaroon ng pagkauhaw basahin yung Bible. Basa ako ng basa. Magdamag, binabasa ko yung Bible. Basa ko, wow, ang ganda nito. Wow, ito nga pala yung kailangan ko. Ito yung pag-asa ko. Kaya pagdating ko noon sa paralan namin, dahil hinahamon ka, uso yung hamunan ng suntukan dun eh. Ano, lalaban ka ba? Ano, hawakan mo sa tenga, hawakan mo sa kung saan. Pagkasabi sa akin, ang paghihiganti ay hindi sa akin, sabi ng Diyos. Habi, hi, ano nangyari sa'yo, Padre Damaso? Nagulat sila. Kasi alam nilang, may tapak talaga ako eh. Biglang, bakit yun ang lumabas sa akin? Bakit hindi ako nagmura? Bakit ito lumabas sa akin? Kasi God has given us what? The power to be yung obedience faith. Kasi kayo being compelled. Kaya itong mga taon to, surprisingly, among all the, tinan mo siya. Among whom you also are the called of Jesus Christ. Sabi niya, hindi lang ako to. Kayo rin, tinawag kayo ng Panginoon Kristo. Sabi niya sa mga taga-Roma, yung sinulatan niya. And sabi niya nun, and you are beloved of God in Rome, called the saints. Ano siya sabi niya? Alam niyo, sobrang mahal kayo ng Diyos. This is exactly the effect of the gospel. The moment we understand this gospel, the moment we understand the good news, God is telling us, I love you. Marami sa atin, hindi natin naintindihan ang pagmamahal ng Diyos. Oftentimes we think, kailangan kong gawin to kasi hindi ako mahal ni God. Kung hindi ko to gagawin, hindi niya ako mahal. Kung hindi ko to gagawin, hindi ko siya mapiplease. No! God loves you not because of what you did, but because of what Jesus did on the cross. Mahal ka ni Jesus, hindi dahil mabait ka. Mahal ka ni Jesus dahil si Jesus mismo naging solusyon sa kakulangan natin dahil hindi natin kaya. Kaya nga, ibig mo sabihin, pag sinabi ko na kay Jesus, mahal mo rin, mahal din kita, gano'n na, okay na yun. Hindi, itong nakakatuwa. Habang nakatingin ka kay Jesus, hindi mo naiisip ang bumagsak. Alam niyo yung mga nag-aaral magbisikleta? Di ba habang iniisip mong babagsak ka talaga? Pero nag-aaral ka, tumingin ka lang sa malayo. Tama? Tingin ka lang kay Jesus. Mahal na mahal ka ng Diyos. Yes, Lord. Nagulat ka, hindi na ako mababagsak. Hallelujah, hallelujah. Tama? Pero habang inisip mo, babagsak ako, baka hindi niya na ako tanggapin, babagsak ka talaga. Dahil hindi mo kakayanin. The gospel of God makes you reconciled with God and experiencing the very love of God. Maraming tao hindi na-experience ang pagmamahal ng Diyos. We know that God loves us. But most of us, we don't experience that. Hindi natin nararanasan. Bakit? Hindi tayo konektado sa gospel. Kaya na sinasabi ng Diyos, ito niya, meron ka ngayong grace at peace from God. Kapayapaang hindi mo maintindihan. Sabi niya, our Father and the Lord Jesus Christ. At tingnan niyo sila, called as saints. Sa atin, ang intindi natin sa saints, kapag namatay isang tao, titingnan yung buhay, at pagka kinanonize, magiging saints. Tama? Sabi ni Lord, hindi kayo, tinawag ko na kayong saints. Buhay pa yung sinusulatan niya. Called as saints. Ang ibig sabihin ng saints, you are set apart. Hiniwalay ka for God's purpose. Tama ba?
Kaya you are saint. Kaya kahit sa Corinthians, hindi pa rin sila matinong tao. Kaya nga magkakagulo sila sa Corinthians. Tinawag silang saints. Sa Ephesians, to the saints. Ang tawag sa mga followers of Jesus Christ, saints. Philippians, to all the saints. Colossians, to the saints. Lahat sila tawag saints. O, tingnan mo yung katabi mo. Kung yan ay kay Jesus, saint yan. Can you imagine? Pagdating mo sa umaga pa lang, wow, I'm a saint of God. I'm set apart for God. I'm not here for this world. Hindi ako para sa mundong ito. Ako'y para sa Panginoon because I am a saint. Amen? Now, tingnan niyo po. Kaya naman nagpapasalamat ako sa Diyos, to Jesus Christ for you all because your faith is being proclaimed. Yung pananampalataya nyo, kalat yung balita. Alam niyo, sa totoo lang, ito sabi ni Paul, for God whom I serve in my spirit in the preaching of the gospel of His Son is my witness as to unceasingly I make mention of you. Itong si Paul, hindi niya pa nakikita itong mga tanto. Pinagpe-pray niya na. Kasi itong amazing sa mga magkakasama sa Panginoon, hindi man tayo magkakakilala minsan. May connection tayo when it comes to faith. Ewan ko pa nakita mo, Christian to. Tapos parang nagkakadugtungan na kagad. Tama ba? Hello? Kaya ito nakakami, sabi niya, kahit naman siya, pinagpe-pray niya unceasingly, and they are always in my prayers making requests, if perhaps now at last, by the will of God, I may succeed in coming to you. Hindi niya pa sila napapasalan. Hindi niya pa sila napupuntahan. Hindi pa sila nagkikita mukhaan. And sabi niya, for I long to see you, look at this, so that I may impart some spiritual gifts to you that you may be established. Yun ang kanyang hangad. Na sa totoo lang, sa Romans 15, makita nyo, because he wants also to minister to Spain, nadadaan siya sa Rome. Hindi pa siya nakakapasal. Kasi nga, for some reason, sabi niya, that I may be encouraged together with you, while among you each of us by the other's faith, both yours and mine. Sabi niya, I don't want you to be unaware, brethren, that often I have planned to come to you, gusto ko kayong puntahan. Pero hindi talaga nakakapunta eh. Sabi niya kasi I've been prevented so far so that I may obtain some fruit among you also, even as among the rest of the Gentiles. Pero itong amazing kay God, that heart's desire ni Paul, pinagkaloob ng Diyos nung bilanggo na siya. Can you imagine? Yung church sa Rome, nabuo nang hindi si Paul ang may kagagawan. Hindi mga star player ng Christianity. Ang ginamit ng Lord, mga ordinary Christian sa mata nila, but they are beloved of God, saints of God. Now, gusto kong pakinggan ho ninyo how the power of God works sa buhay ng isang tao. Lumaki ako sa isang dysfunctional family. Wala akong father figure simula nung ako'y 6 years old hanggang 16 years old. Ang magulang ko, lagi ding noong may mga issues sa kanilang pagsama. Kailangan magtrabaho sa ibang bansa ang tatay ko para makapag-provide siya sa aming pamilya. So parehas silang nagsakripisyo ng nanay ko para suportahan ang pamilya. Naging focus sila noon ang aming financial needs. Pero dahil dito, napabayaan ang emotional needs naming magkakapatid. Ang resulta po, hinanap namin ito sa iba at natuto kaming mas magbarkada na lamang. So, bali nung 9 years old po ako, na-discover ko po ang pornography galing sa aming mga kapitbahay. 13 years old naman ako nung ako'y magsimula maging sexually active. Dito nagsimula ang pagiging sexually active ko. At hindi ko ito minasama dahil mas sikat pa nga ako dahil dito. Ipinagmalaki ko ito noon at feeling ko mas nakakaangat pa ako sa iba. 15 years old ako nung nagsimula akong mas mabibigat pa na bisyo tulad ng pag-iinom, paninigarilyo, sa pagpunta sa mga bar. At sa 18 years old naman po ako nung nagsimula akong gumamit ng mas mabibigat na droga. Hindi lang ako user, kundi naging dealer pa po ako, naging pusher at naging smuggler din. Kilala ako bilang life of the party. Hindi masaya pag wala si Tom. Extreme si Tom, hype man si Tom, kailangan natin si Tom. Ang sarap sa pakiramdam na ganun ang tingin nila sa akin. Pakiramdam ko, importante ako, gusto nila ako, at nakakabilong ako. Nagpatuloy ang ganitong klaseng pamumuhay ng 7 taon. Noong 24 years old ako, nagka-longing ako sa puso ko na sana may magmahal sa akin. May ipinakilala sa aking babae, and for the first time, hindi ko naramdaman na nahusgahan ako dahil sa past ko. Tinanggap niya ako at nakilala ko pa siya ng mas maigi. Nalaman ko na kasal na pala siya
at naghiwalay lamang sila. Pinili pa rin naming mahalin ang isa't isa at nagdesisyon kaming magsama o mag-live-in. Akala ko yun na ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Nagpatuloy ang relasyon namin, pero habang tumagal, inimpluwensya niya akong kilalanin si Jesus. September of 2017, nung i-share ng mami niya ang gospel sa akin. Nag-true life retreat ako nung sa sumunod na buwan at doon ko natutunan na yung hinahanap kong acceptance, belongingness, unconditional love, pati forgiveness, sa Panginoon ko lang makukuha talaga. I started to fall in love with Jesus. At habang mas natutunan kong mahalin ang Panginoon, mas nakita kong mali yung relasyon naming ng aking ikinasama. Dumating pa sa punto na habang sinusubukan kong i-share si Jesus sa aking pamilya sa isang family dinner, ang sabi sa akin ng nanay ko, "Kuya, pa-Bible ka dyan. You are in a relationship with a married woman." Tinamaan ako doon. Naisip ko na kung gusto ko talagang makilala nila si Jesus, kailangan kong isuko ang makasalanang relasyon na mayroon ako. Shoutout nga pala sa mama ko. Thank you, Ma. I love you. So pinili kong tapusin ang relasyon na iyon at mas nag-focus ako sa relasyon ko sa Panginoong Jesus. Dahil sa pagsukong ito, ginamit ako ng Panginoon para sa kanyang kalwalhatian mula sa buhay na talagang makasalanan, buhay na tunay wagi ang makikita sa akin. Simula noon hanggang ngayon, nabubuhay akong may kahulugan at kahalagahan ang aking buhay. Dahil sa kanyang grasya lamang, inayos din ng Diyos ang aming pamilya. Higit pa dyan, ginamit ako ng Panginoon na i-minister sila at magkaroon din sila ng personal na relationship kay Kristo. Ngayon, magkakasama kaming nagsisimba kada linggo at sumalin na rin sa mga small group at ilang mga Bible study ang aking ama. Isa ito sa mga biyaya ng Panginoon na nabigay po sa akin na maging susi para sa makilala ng aming pamilya ang Panginoong Hesukristo. Ako ay din na nagli-lead na rin ngayon ng isang D group at nakakapag-serve din sa Panginoon through Big Friday Singles Ministry at yung Big True Life Retreat kung saan po ako naging isang retreat coordinator. Thank you po. Praise God po. So ako po si Tom Murillo, once drug-dependent, now Christ-dependent. To God be all the glory and praise. Praise God. Tingnan nyo, kaya we are obligated na i-share natin ito. Kaya tandaan nyo, titingin nyo yung kapitbahay nyo, kaopisina nyo, may utang ako ditong ibahagi sa kanyang solusyon ng Diyos. Amen po? May utang ako, ipag-pray siya, may utang ako. Dahil itong kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. No, ito yung napaka-importante. For everyone who believes. Di ba? Walang tinatangi ang Diyos. Everyone who believes. Hindi ka kailangan maging tanyag, hindi ka kailangan. Everyone who believes. Bakit? And let me end by saying, for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith. As it is written, but the righteous man shall live by faith. Ano ibig sabihin? Tayo na walang katwi-katwiran. Sabi niya, ito, righteousness ni God ang ibinibigay sa iyo. Hindi mo righteousness. Yung righteousness natin kulang. Pero si God na mismo, parang ganito, pinatawad ako ng Diyos, zero na ako. Wala na akong damit, malinis na ako. I am newly bathed. Bago na akong paligo. Pero ang ginawa ng Diyos, dilagyan niya pa ako ng damit ng kanyang righteousness. Are you following? Upang presentable ako sa Kanya. Pagharap ko sa Kanya, tanggap niya ako dahil maayos na ako as He wants me to become. Are you following? Now, tingnan niyo po and it should be taken by faith. Paano na pala? Bakit? Sabi dito ng Bible, brethren, my heart desire and my prayer to God for them is for their salvation. Sino yan? Yung mga Hudyo. Bakit? Masama ba silang tao? Masasabi ko sa inyong katotohanan na meron silang init para sa Diyos pero hindi ayon sa kaunawaan. Sabi nga noon, hindi nila alam ang righteousness ng Diyos
humahanap sila at nagtataguyod sila ng kanilang sariling righteousness. Sabi niya, ginagawa nila ito para sa kanilang sarili, para sa Panginoon Diyos. Sabi niya, hindi sila nagpasakop sa paraan ng righteousness ng Diyos. Sabi niya ganoon. Kaya si Kristo ang katapusan ng batas. Sabi niya, for righteousness, that ang sino man na nananampalataya. Sa madaling salita, yung iba, pilit nilang abutin ng Diyos na maging righteous. Kailangan magpakabait ako. Hindi. Sabi niya, hindi na si Jesus na yon. Kaya tingnan niyo si Jesus kasi He made Him knew no sin. Si Jesus Christ na walang kasalanan, siya yung nahatulan na may kasalanan. Sabi niya nun, para sa atin, upang tayo ay maging righteousness ng Diyos sa magitan ni Jesus. Ano sinasabi niya? Sa tuwing titingnan ka ngayon ng Diyos, hindi niya tinitingnan ang iyong mga kamalian at kabaluktutan. Ang tinitingnan niya, yung righteousness si Jesus. Kaya kung wala si Jesus sa iyo na ating damit, marungis tayo. But because of Jesus, nalinis na tayo at dinamitan tayo ng Jesus. Kaya nakikita niya si Jesus sa atin. Di ka ba natutuwa niyan? Yan ang gospel. Yun ang dahilan kung bakit matapang tayong lumalapit sa Diyos. Kaya every time na lumato, nananalangin tayo, alam natin na Lord, tanggap mo ako, mahal mo ako. Hindi dahil ako'y mabait, kundi dahil kay Jesus. Di ba? Kaya nga sabi nga ho, tinan nyo, yung gawa ng sarili yon, man-centered. Ang nakaksento kay Christ. Hindi yung tatrabawin ko to, magtatrabaho ko. Hindi, nakasento to sa biyaya ng Diyos bilang regalo na tinatanggap natin. At ito, sabi ko, kailangan ko itong gawin para tanggapin at mahalin ako ni Jesus. Sabi niya, hindi. Pananampalataya ko kay Jesus, ay Jesus na ako nakatingin. At sabi niya, kaya naman, kay Jesus lang ako sumusunod. Kaya, hindi siya tiyak sa kalangitan. Kahit hindi ka naman welcome doon. Parang ganito, kahit alam mong pumunta ng langit, kung hindi mo kasama si Jesus, hindi ka tatanggapin. Pero, kapag kasama mo si Jesus, pagdating mo sa pintuan ng langit, si Jesus sa kasama mo, hindi natatanungin, sino yung kasama mo? Ang sabi niyan, kasama mo ang kaibigan mo, alika, pasok kayo. Nagkakaintindihan ka dahil mayroong katiyakan sa langit. Yan ang tanong ko sa ating lahat ngayon ay ganito. Ikaw ba'y may ganoong natanggap na magandang balita? Ikaw ba'y nakiisa kay Jesucristo na masasabi mo siya nga ang Panginoon ng buhay ko? At mula ngayon, siya lang ang aking pinagtitiwalaan. Hindi ang sarili kong lakas, hindi ang sarili kong gawa, kundi ang ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang muling pagkabuhay na siya'y nabubuhay kasama ko. Tayo pong lahat ay yumuko sandali at pumikit. Kapatid, kung nais mo ng buhay na galing sa Diyos, ng katuwirang galing sa Diyos, ang kailangan mo ay si Jesus. Siya mismo ang kailangan mo. Siya nagbibigay ng kapatawaran, siya nagbibigay ng bagong buhay. Kapatid, kung hindi ka pa nakikipag-isa kay Kristo at hindi ka tiyak kung talagang kabahagi ka niya, bakit hindi mo tanggapin, nakilalanin at sabihin mo, Panginoon, tinatanggap ko yung kanyang paanyaya, halika't lumapit ka sa akin, kayong mga nabibigat ang lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kaya matuto kayo sa akin na ako'y mapagpakumbaba at mahinahon. Kunin niyo ang aking pamato, pasakop kayo sa akin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan ng iyong mga kaluluwa. Kapatid ko, ikaw yung kinakausap ng Diyos ngayon, and He's revealing Himself to you, at ikaw yung gustong tumugon. Please, taas mo lang yung kamay mo sa Panginoon. Panginoon, eto po ako. Yes, wag kang mahiya. It's between you and the Lord. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At sa mga nagsitaas ng kamay, sabi mo, Panginoong Jesucristo, kinikilala ko po kayo ang sentro ng magandang balita. Alam kong walang ibang paraan tungo sa Ama bilang makaisa sa Ama, kundi sa magitan ninyo. Kaya tinatanggap ko ang inyong alok. Lumalapit ako sa inyo ngayon. Panginoon, gamitin po ninyo ako bilang pag-aari ninyo mula ngayon. Saan mo ako gustong pumunta, doon ako pupunta. Saan mo ako gustong pangimamalagi, doon ako mamamalagi. Saan mo ako kailan magsasalita, doon ako magsasalita. At kung kailan kailangan kong tumahimik, doon ako tatahimik. Dahil ikaw na ang buhay ko. Ikaw na, O Diyos. Kaya't Panginoong Hesus, salamat sa kapatawaran ng aking kasalanan. At salamat sa pagbibigay niyo sa akin ng pagkakataong makapanumbalik sa Ama. Na ngayon alam kong mahal na mahal ako ng aking Ama, ng iyong Amang Panginoong Diyos na buhay. Salamat sa pag-ibig ninyo. At dahil sa pag-ibig na ito, ako'y may katiyakan sa buhay. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
Sa mga sandaling ito naman, nais ko pong hamunin ng bawat isa. Kung talagang kaisa ka na kay Kristo, tandaan mo na mayroon kang pananagutan o pagkakautang sa iyong mga kaopisina, sa iyong mga kasama sa bahay, sa iyong mga kapitbahay, na nais mong sabihin sa Panginoon, hindi ko po ito kaya. Pero because of your power into salvation, Panginoon, tatanggapin ko at handa akong pagbayaran ng utang na ito. Kapatid ko, ikaw ang kinakausap ng Diyos, mangyaring tumayo ka mula sa kinaroroonan mo. Tayo ka, sabi mo, Panginoon, I want to take this gospel because ito'y totoo sa akin and I want this, Panginoon Diyos, na maiproklama sa mga kapitbahay, sa aming kasama sa opisina, sa aming kaklase, sa aming kasama sa bahay dahil utang namin ito sa kanila. Kapatid, kung kinakaugnay ka ng Diyos at if you understood the gospel, mangyaring tumayo ka at sabi mo, Panginoon, I need your power, I need your strength to do this. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, lapit kayo sa Panginoon. Hindi natin to kaya on our own. It is the power of God unto salvation na siya magbibigay sa atin ng tapang para gawin ito. Thank you, Jesus. Yes, yes. Kinakaugnay ka ng Diyos, tumayo ka from where you are. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon Diyos, nakikita niyo po mga kapatid kong nakatayo ngayon. Dahil naiintindihan namin ang magandang balitang pinarating mo sa amin. Na kami ngayon, Panginoon Diyos, ay hindi na sa aming sarili, kundi kay Kristo Jesus. Na ang iyong anak ay tunay dumating na bilang tagapagligtas. Na nagbibigay ng kapangyarihan magbago ng aming buhay. Nagbibigay ng kapangyarihan para kami sumunod sa iyo. Nagbibigay ng kapangyarihan, Panginoon Diyos, para nakadamit ng matuwid sa inyong harapan. Na nagbibigay tapang sa amin para ipanalangin ang aming mga kasama sa trabaho, ang aming mga kaklase, ang aming mga kasama sa bahay. Dahil alam namin ito po ang kapangyarihan ninyo na nagbibigay kaligtasan. Kahit Panginoon, tumatayo kami, humihingi ng iyong kapangyarihan, O Diyos. Humihingi, Panginoon Diyos, ng iyong tapang nang sa gayon aming Ama mabayaran namin ang pagkakautang na ito. Dahil alam namin, Panginoon Diyos, ito'y nilagay niyo sa aming puso at pananagutan namin ibahagi ang solusyon sa suliranin ng tao. At umaasa kami, Panginoon Diyos, na maging ang mga kapitbahay namin, mga kamag-anak namin, mga, Panginoon Diyos, mga mahal namin sa buhay, mga kakilala, mga nakakasalubong, ay makaranas ng kaligtasan na nanggagaling sa inyo. At hiningi namin ito hindi maging kahihiyan sa amin at hindi maging guilt sa amin, kundi ito po isang matapang na ginagawa namin dahil alam namin ito'y para sa kanilang ikabubuti. Ito'y para sa kanilang buhay na walang hanggan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And Father God, I pray for every family we represent. I pray, Lord Jesus, to allow all of us to carry this gospel, Father God, without shame. At gayon din, Panginoon, salamat sa buhay ni Tom. Pinapanalangin ko siya, Panginoon Diyos, ingatan niyo po siya, aming Ama. Alam ko po, Panginoon, maraming pasubok along the way, but I thank you for how you've been using him, O God. But cover him with your grace and protect him, Father God. And as you promised, Lord Jesus, that you will bring him home victoriously, Father God, when his time will come. Father God, thank you. Thank you, Lord. Kayo rin po magbibigay sa kanya ng maayos na pamilya sa kung papahintulot niyo, Panginoon Diyos, sa biyaya ninyo. Kayo po, Panginoon, na mag-iingat sa kanya. Lord, sa aming lahat, pinapanalangin namin, your protection be upon us and may your blessing be upon us to advance your kingdom and to proclaim the gospel, the good news of salvation. Thank you, God. We give you all praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. God bless you.